Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's videos, bali ang isi-share ko po sa inyo ay magre-ribbon po tayo ngayon ng virgin hair na po ang buhok ng ating client for today. Sa pagkaka-analyze po ng buhok ng ating client is medyo wavy ang buhok ng ating client. At the same time, medyo dry na po ang buhok ng ating client. Gawa po yung sa may pinaka-part ng laylayan ng buhok ng ating client is rebonded pa po siya. At the same time, meron pa po siyang previous color sa may pinaka-laylayan ng kanyang hair lalo. Sa madalit sabi, ang bet po ng ating client for today is ayaw niya po na plat na parang dinilaan ng pusa na nilawayan ng daga. Subalit datapwat ayaw niya nga po ng plat na plat. So today videos, bali ang share ko po sa inyo kung paano natin paggagandahin ang mga ganitong texture ng buhok. Mag-i-start na po tayo ng bonggang. So ayan na nga mga beshi, after na po nating ma-analyze ang hair lalo ng ating client for today is nag-start na po tayo mag-apply ng rebonder 1 sa buhok ng ating client. Bali, wag po natin siyang sasagad sa may pinaka-part ng anit para maiwasan po natin na magkaroon ng chismis or poke knot sa scalp ng ating client. Bali, exaggerate po natin mabuti ang gamot na nilalagay natin sa bawat hibla or bawat himaymay ng buhok ng ating client. Siguraduhin nating malagyan lahat ang bawat hibla ng rebonder 1 para nang sa ganun maiwasan nga po natin ang pagkakaroon ng chismis or back job sa mga ginagawa nating pagre-rebond sa mga buhok ng ating client for today. Bali, ang ginamit ko nga po palang produkto dito na pang-rebond ay gumamit po ako ng Lightness Ginger. Bali, ang product na ito is napakaganda pong gamitin sa mga kulot, wavy, at the same time yung mga part na matitigas ang hibla ng buhok. Ito ay napakagandang gamitin sa mga ganitong texture na buhok na niririban natin for today. Bali, ibababad lamang po natin ang gamot na ito ay ibababad muna natin siya ng 30 to 35 minutes, then check po natin siya kung nag-react na nga ba ang gamot na rebonder 1 sa hair lalo ng ating client for today. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po nilagyan yung pinaka-part ng ibaba dahil rebonded pa nga po. At the same time, may hair color po. Bali, alalay pa rin po tayo. Gumamit po tayo ng spray water at inisprayan natin yung pinaka-sugpungan ng bagong tubo from rebonded part. So ibababad muna natin ang rebonder 1 sa buhok ng ating client for today. So ayan na nga mga beshi, after 35 minutes na pagbababad natin ng rebonder 1 sa hair lalo ng ating client, bali nag-strand test na po tayo. At the same time, kung mapapansin nyo po, nag-react na po siya ng bonggang-bongga. Kaya sa pag-strand test po, kukuha po tayo ng isa or dalawang hibla ng buhok ng ating client, isihila-hilahin na po natin. Kapag nag-react na po siya na para siyang goma na nababanat, at the same time, ibig sabihin nun yun ay hudyat na maluluto na. So, ang ginawa ko po today is nag-reapply po tayo. Binaba na po natin yung gamot na nilagay natin sa virgin hair. At the same time, maglalagay pa rin po tayo para na sa ganon, maluto nga po ang buhok ng ating client na nire-rebond natin for today. Bali sa pag-apply po rin po natin, alalay pa rin po tayo para nang sa ganun maiwasan nga po na natin ang magkaroon ng Ravi rice or VJ sa mga ganitong niririban natin sa buhok ng ating client. After nga po natin mag-reapply sa buhok ng ating client, yes, bali mag-additional lamang po tayo ng 10 to 20 minutes. At the same time, ugaliin po natin i-check palagi dahil yung pinaka-part ng baba ng buhok ng ating client is rebonded pa nga po. At the same time, may previous color pa po yung part ng rebonded or yung mga sa may laylayan ng buhok ng ating client for today. Bali, sa pagre-rebond po natin, siguraduhin natin na kapag nag-analyze tayo ng bonggang-bongga,
ay siguraduhin natin lagyan natin ng puso ang paggagawa natin sa bawat client na nire-reband natin para nang sa ganon, mai-refer pa rin po tayo at higit sa lahat kumita tayo ng salapi ng bonggang-bongga at the same time magkaroon tayo ng maraming ipon pagdating ng panahon. Kaya after po nito, ibababad natin siya ng 10 to 20 minutes. Then, babanawan na po natin ang buhok ng ating client. So ayan na nga mga beshi, after na po natin mabanlawan ang R1 sa buhok ng ating client, bali po ang oras po na binabad ko po dito ay umabot po ako ng 1 oras at 5 minutes. At the same time, ugaliin natin talagang i-check para na sa ganun maiwasan nga natin ang pagkakaroon ng back job sa buhok ng ating client for today. So ayan na nga mga beshi, after na po nating mapatuyo ang buhok na ating client for today is pinatuyo natin siya ng 100% ang pagpapatuyo natin sa buhok ng ating client. Bali kung mapapansin nyo po, R1 pa lang po at pinatuyo na natin siya, nag-straight na po siya at the same time na wala na po ang wavy ng buhok ng ating client. Bali magpuproceed na po tayo sa pag-hair iron sa buhok ng ating client. So ayan na nga mga beshi, hindi ko na po ipinakita yung processing ng pag-hair iron natin sa buhok ng ating client para mapabilis po ang ating video tutorial. Kung mapapansin nyo po, ito na po ang naging performance after nating ma-hair iron ang buhok ng ating client. Then sa paglalagay ng neutralizer, bago tayo maglagay paalaala, palalamigin natin siya ng 5 to 10 minutes para na sa ganun makasingaw yung init ng hair iron natin sa buhok ng ating client. Kung mapapansin nyo, napakakintab na po ang naging performance ng pag-hair iron natin sa buhok ng ating client. Bali, palalamigin po natin siya ng 5 minutes or 10 minutes bago tayo maglagay ng neutralizer sa buhok ng ating client. So ayan na nga mga beshi, after na po natin na mag-perform sa paglalagay ng neutralizer sa hair lalo ng ating client is ibababad natin ito ng 30 minutes to 45 minutes. Then sa pagbabanlaw po, gagamitan lang natin siya ng hot oil or hair spa sa buhok ng ating client dahil ayaw niya po ng flat na parang dinilaan talaga ng pusa or ng daga ang buhok ng ating client. Kaya hindi po natin lalagyan ng Brazilian blowout ang buhok ng ating client. So ayan na nga mga Suki Loves, after na po natin matreatment ang buhok ng ating client is nilagyan ko lang po siya ng hot oil or hair spa or any conditioner po sa buhok ng ating client dahil ayaw nga po ng ating client na flat ang pagre-reband sa buhok ng ating client. So after na po nito, pinapatuyo na po natin siya para makita na po natin ang result sa buhok ng ating client. Bali gumamit lang po ako ng medium heat at the same time tutuyuin po natin siya ng 100% para makita na natin ang magiging result sa pagre-reband natin sa hair lalo ng ating client for today. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po siya nilagyan ng Brazilian blowout. Kumbaga, ang ginawa ko po sa kanya ay bali traditional reband. Noong araw po kasi ng mga early 2005 or 2010 or 2015, hindi pa uso yung Brazilian blowout sa treatment ng buhok ng ating client is hindi pa po nun uso. Kumbaga, ito po yung pinaka-processing natin nung araw na traditional reband. After na po nating ma-reband, bali patutuyuin na po natin siya na 100% para makita na natin ang result o ang pinaka-processing ng pagre-reband natin sa buhok ng ating client. So ayan na mga beshi, kung mapapansin nyo po, tinutuyo na po natin siya ng 100% para makita natin ang result sa buhok ng ating client na nire-reband nga po natin. Dahil ayaw niya po ng flat. Kumbaga ayaw niya po ng parang dinilaan talaga ng laway ng pusa o laway ng daga ang buhok ng ating client. Kaya kung mapapansin niyo po sa pagbo-blow dry po natin, nag-straight na po ang hair lalo ng ating client for today.
Bali sa pagpapatuyo po ng buhok ng ating client, dito po natin makikita ang pinaka-title or pinaka-best performance na binigay natin sa performance level natin sa pagre-rebond sa ating buhok, sa buhok ng ating client for today. Kung mapapansin niyo po, bali gumamit lamang po ako talaga dito ng medium heat para nang sa ganun makita na natin yung pinaka-final result sa buhok ng ating client. Kung mapapansin niyo po, ang buhok ng ating client is straight na nga po. Napaka-silky at napakakintab. Gawa po na ginamit nating pang-rebond na ginger or luya na product po ng lightness. Bali, kapag napatuyo na po natin ang buhok ng ating client is i-hair iron pa rin po natin siya ng kaunti para lang sa ganun maglakin nga po ang lahat ng medisina na nilagay natin sa buhok ng ating client for today. So ayan na nga mga beshi, after na po nating mag-perform ng blow dry ng 100% sa pagpapatuyo ng buhok ng ating client, blower pa lamang po ito, ginamitan ko nga po siya ng medium heat. At the same time, kung mapapansin nyo po, napaka-silky at napaka-shiny na po ng buhok ng ating client. Bali yung part ng baba, hindi pa po siya pantay ang pagkakagupit. Bali after po na to, papantayin po natin siya after na po natin ma-lock in ang lahat ng medisina nilagay natin sa buhok ng ating client. Bali, pinapakita ko lamang po after na po natin maputuyo ng 100% sa pagkaka-blow dry ang buhok ng ating client for today. So ayan na nga mga Suki Loves, after na po natin ma-rebond ang buhok ng ating client, narito na po ang pinaka-final result sa buhok na ginawa natin sa pagre-rebond sa buhok ng ating client for today. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, please like and share, at the same time pakiclick na rin po ang aking notification bell para sa susunod kong video tutorial, ma-update po kayo ng bonggang. God bless everyone! Bye-bye!